Your point, Chair, dahil pinag-uusapan natin yung supply side ng crisis, no? At parang may assurance naman na hindi ganun kasama yung supply side na ito. Kung pag-uusapan naman natin yung other side ng crisis, yung price crisis, no? Ng oil, paano naapektuhan yung ating mga negosyante? Halimbawa, yung nagde-deliver ng goods and services na ang utos ng presidente, ang utos ng gobyerno, huwag magtaas ng presyo. No? So, Dalawang buwan. something has to give. No? Ayan, inaabsorb nila yung presyo ng pag-deliver nitong mga produktong ito. Halimbawa, farm to market. So, how do you cope? Napag-usapan yan kanina since mga key items na diniscuss, no? It was clarified na wala namang at the moment hindi naman kinokontrol yung presyo. Pakiusap lang, kinakausap yung mga specific companies na kung meron pa kayong marami namang stocks na pwedeng ibenta and i-hold yung price increase, baka naman at this time tulungan ng gobyerno, especially yung public natin. So, this is purely on a voluntary basis and hindi ito price control. Kasi we pointed out na pag nag-price control ng gobyerno, magkakaroon tayo ng hindi lang price crisis, magkakaroon tayo ng supply crisis. Kasi kung ikaw, negosyante, bakit ka bibili ng produkto na pag binenta mo lugi dahil may price freeze? So, inano naman, that was pointed out several times. And kaya nga nilinaw ni Secretary Go na the DTI has been going around more out of request than saying may price